welcome po dito sa ating yung talk series po natin. Ang sabi nga ni Ma'am Jane, ang ating cooperative, ang talk ngayon natin ay about cooperativism, a gateway strategy, no? In building CFC community. Wow. Actually, building community, pero siningitan ko ng CFC community. At talaga naman na po pwedeng makapag-build ng isang community dahil kung inyong makikita, mapapansin, no? Yung ating pong video na ipinlay kanina, makikita po natin na meron po tayong mga products and services na makakabuti para sa atin, ano? Katulad na lamang ng solar panel system na inaano kanina, no? Ini-introduce kanina at napakalaki ng magiging savings natin. Sa ngayon pa lang ay papataas ang presyo ng ating elektrisidad, no? Kaya kinakailangan medyo tingnan natin ano ba yung mga products and services that we can uh, siguro, patronize. Okay? Now, ako po si Brother JC de la Cruz, no? Katulad na na-introduce kanina. Now, let's move on. Okay. Before we start, since na cooperative month, no? Ngayon, ang ating pong chairperson ng CFC, none other than Tito Joe Yamamoto, ang ating CFC chairperson, ay magbibigay sa atin ng mensahe tungkol sa ating selebrasyon na ginagawa ngayon about Cooperative Month. Okay? I take this as an occasion to greet you on account of your annual convention. Again, you have come to the point where you're going to more or less define where you can support the community and its members by way of the cooperative movement. It's indeed laudable that over the years, over the many decades of your existence, you continue to elaborate on the ways and means by which you will continue to support the work of Couples for Christ by allowing them to participate in the cooperative effort. We all know that the empowerment that comes from the use of the cooperative movement is one solitary activity and perhaps one of those major programs that have been embarked on by Couples for Christ. We are indeed very grateful that Couples for Christ continues to thrive and to grow despite all the challenges. Given the occasion that you are gathering this year, I would like to encourage you to participate by allowing yourselves also to resonate with the theme of this year of really being servants and being lights to the nation. That call of being servants and light to the nation spills over to the cooperative effort. Yours perhaps has a particular point of convergence or activity that may be a little different from the mainstream of evangelization and formation of its members and leaders. But nevertheless, yours is really in the empowerment of people to the socio-economic endeavors. Cooperativism has really grown not only in the Philippines but also around the world. And that is why we would encourage you to persevere in the efforts, not only to continue what you're doing, but be innovative. Allow perhaps the many developments that envelop the whole world of socio-economic development to permeate and reach to the inner circles of operation of the cooperative movement in Couples for Christ. You have the unique opportunity to try to retool or even perhaps refine many of the things that you do in Couples for Christ. Among the things that I have appreciated as your chairman president is the fact that you have been sensitive to and supportive of the endeavors of the community in terms of celebrating the CFC Global Conference in Rome. We all know that that is a gigantic task, never been done before, but it falls on the occasion of the 25th anniversary or the Jubilee of Couples for Christ recognition by the Vatican as such. And also,
It coincides with the regular jubilee of the church. Consider and imagine a little less than 4,000 members of Couples for Christ globally will gravitate and gather in Rome, in the Castel Gandolfo area, where the Pope usually holds his summer stay. Imagine the power of convergence of Couples for Christ from many parts of the world, and we'll celebrate these two jubilees that are defining moments in our community of Couples for Christ. Yours is a very important, innovative, and considerate effort because you have lowered the interest rate to one that is not only manageable, but perhaps very supportive of the trust of Couples for Christ. Okay, mga kapatid. So, na-mention ng ating chairman na meron po tayong mission sa Vatican, ano? As a matter of fact, meron po kaming inoffer na nag-create po kami ng product. Ang tawag namin is Vatican Loan. So, for those who are interested, no? At nakapag-register na sa CFC, member na sila o part na sila ng delegation going to Vatican. So, meron po kaming ino-offer na loan and you may inquire na lang kay Miss Jane ito. Okay? So, thank you very much, Tita Joya, for your message to us. These are the kinds of sensitivities and these are the kinds of endeavors that I see where Co-ops for Christ, in Couples for Christ, will be able to participate more and more. I enjoin you to put in place many other processes and perhaps many other processes and practices that will support the community's trust in terms of socioeconomic liberation and socioeconomic empowerment. Continue your work, my dear brothers and sisters, and in the process of growing the cooperative movement within the community, you will contribute immensely to the work of evangelization. Take into consideration as well of using Co-ops for Christ as a venue, as a platform for gateway evangelization. Okay, so thank you so much, no? Okay. So, I welcome everyone dito sa ating pong Co-op Month Celebration 2024. Okay? So, ito po yung ating background ng ating pong speaker, no? Yung corporate background, nilagay ko lamang po dito. Tayo po ay ito. Dati po ang ating pong experience or corporate background, tayo po ay isang certified DRII, no? Ibig sabihin yan, Disaster Recovery International, no? Lecturer po tayo ng BCP 101. Tayo po yung nagbibigay ng examination, nagre-review do sa mga gustong kumuha ng licensure ng business development, business continuity management, no? So ito po yung ating kaunting background, education, certification, dito po, yan. Kayo naman po kasi ay bibigyan ng kopya nito, kaya para at least makita nyo na, doon nyo na lang basahin, no? Now to start with, brothers and sisters, no? Katulad nga ng nasabi ko kanina, the title of our talk is Cooperativism, a Gateway Strategy in Building CFC Community. Nag-focus tayo doon sa CFC community, ano? Because we are the members of the CFC, okay? Now, siguro, since na pinag-usapan natin ang cooperativism, ano nga ba itong cooperativism nito, no? Ano ba ang magagawa nito para sa atin? Ito ba ay talaga makakatulong sa building CFC communities? Basahin natin. Cooperativism is a social and economic doctrine that advocates for the organization of enterprises or community ventures as cooperatives, no? Where ownership and decision-making are shared among the members. So mga kapatid,
pag sinabi nating cooperative or cooperativism, yung pong effort na ibinibigay natin doon, dapat pa titingnan ho natin, no? Magkakaroon dapat ng value. Why? Because we are partly owner of the cooperative. Kaya sinasabi dito, ownership and decision making, shared po yon. Okay? So, yun ang hindi siguro masyadong naiisip ng ating mga members, no? Kala nila basta nag-members, ganun na lang. So, we really have to try our best. Each and every members must have to contribute, no? Kung ano yung kanilang magagawa upang mapalaganap, mapalago ang ating kooperatiba. Now, it is based on the values of self-help, no? Self-responsibility, democracy, equality, and solidarity. So, tayo po magtulong-tulong, no? Meron po tayong sariling mga responsibility kapag ka po tayo ay na-elect. For example, as head ng isang committee, dapat po gampanan natin ng naayon sa kung ano yung nasasaad doon sa ating bylaws, no? Meron pong democracy ito dahil ang one man, one vote, one member, one vote. Equal po ang ating mga treatment dito at tayo po ay kinakailangan mag-move as one, being the kamay-ari of the cooperative, no? Ito po yung background ng cooperativism. In a cooperative, members work together for their mutual benefit rather than for the profit of outside owners. So ibig sabihin po nito, we really have to patronize our products and services. Marami naman po tayong products and services na po pwedeng makatulong para sa atin. Katulad na lamang ng solar panel. Available na po yan. Meron na po tayong loan para dyan. Kaya kung interesado po kayo, tawag lang kay Jane at inquire kayo sa Co-ops Manila. And then we will provide you the computation kung gusto nyong ma-estimate kung magkano yung dapat yung i-loan, ilan ba yung ilan ba yung panel, solar panel ang kailangan natin, so madidetermine po natin yan. Cooperatives can take various forms, no? Including consumer cooperatives, yan, meron mga ganyan. Worker cooperatives, yung mga nagpo-provide ng mga, like for example, sa Cebu, meron tayong cooperative noon, no? Na nagsusupply ng mga empleyado ng Jollibee. Okay? Meron tayong agricultural cooperative, multi-purpose cooperative. Tayo po yon, mga kapatid. Tayo ay multi-purpose cooperative. Pwede tayong mag-offer kung ano-anong klase ng mga cooperative, no? Na mga products and services and many more. Okay? Now, what is building community? Paano ba natin i-build? How? Building community is a process, no? Where people in a community work together to improve the social, economic, and environmental condition in their area. So, nakafocus po tayo kung paano man natin mapalalago, no? Kung ano yung existing business natin, no? Ano yung mga pangangailangan ng mga miyembro, at tinitignan din natin kung paano natin maiaayos yung takbo ng operations natin, no? At tinitingnan din natin yung environmental condition ng bawat area po natin. Ano ba ang kailangan do sa area natin? Palaging bumabaha o ano ba ang talagang dapat natin gawin? So, mahirap ang walang tubig, walang ganito, ano yung electricity, masyadong mahal. So, yung cooperative can contribute, no? Kung paano maiibsan yung mga sakit na dinaranas ng ating mga members, no? It involves collaboration among community members. So collaboration, tayo po yung nagsasama-sama at pinag-usapan natin, ano ba yung talagang dapat na maging objective natin, pinag-usapan natin. And then organization, no? Community members, organization, and government agencies to identify needs. Tinitingnan natin, ano yung mga pangangailangan natin? Ano yung pinaka-primordial needs ng ating mga miyembro? No? Kung kinakailangan tayong magkaroon ng business ng rice, then let it be. Kung kinakailangan tayong magkaroon ng water purification station, ayan, po pwede natin gawin. Or even gasoline station na kung halimbawa mayroong gasoline station ng cooperative, doon talaga tayo papatronize natin. Magsaset tayo ng goals and implement natin yung strategy to bring about positive change. So, titingnan natin, yung bang mga products natin ay na-avail ayon ba sa pangangailangan
marami po tayong products pero medyo siguro marahil at this point hindi pa natin nare-recognize yung ating karapatan bilang kamay-ari, tinatawag natin kamay-ari, no? So kinakailangan no bigyan natin ng at pagpapahalaga yung pagiging member natin because we are partly owner or partly owner po tayo ng ating kooperatiba. So yun ang dapat natin isipin kung paano natin ito mapalalago. Building community efforts can focus on various aspects. Tama naman. Such as affordable housing. Kung halimbawa malaki na yung ating kooperatiba. So titingnan natin yung economic development, paano ba yon? Yung healthcare, access. So, karamihan, meron po tayo nito na yung HMO, no? At very, very affordable, no? So, siguro, tingnan natin yon dahil yung iba, ang mamahal ng mga HMO, pero tayo po ay may sarili tayong HMO na ito po ay para lamang sa cooperative, no? So, mas mababa siya. Di hamak na mas mababa ang presyo nito as compared sa ibang mga HMO na being offered ng ibang company. So tingnan ho natin yung kahalagahan, no? Yung advantage ng pagiging yung mga products and services na yan. Sa education, meron po tayong mga loan, no? And then yung environmental sustainability. Kapag ka po merong binaha o ano man ang ano, meron po tayong loan dito sa mga bagay na ito, no? So dapat ho talaga ay tingnan ho natin ano ba yung pwede nating pwedeng makatulong sa inyo, checkin po natin. Ano po yung pwedeng makatulong sa inyo na available na ipinagkakaloob ng cooperative. So mag-pay attention po tayo dun sa ano na yun at tayo po suportahan natin kasi kung di natin susuportahan, paano lalago ang ating kooperatiba, di ba? The ultimate goal of building communities is to enhance the overall well-being, no, and equality of life for everyone in the community. So kapag ka po tayo nagtutulong-tulong at nagpapatronize natin at dinidefine naman natin kung ano yung dapat nating ipatronize, dapat na product na dapat nating i-promote para ipatronize ng bawat membro, lalago at lalago po. So wala pong dahilan para hindi lumago kung ang bawat isa ay magtutulong. Tutulong-tulong upang mabuhat natin kung ano man yung dapat nating gawin, ano? Maayos natin. Now, okay, so cooperative as an enabling strategy in building community. Ito, no? Cooperative play a vital role in fostering community development by enabling individual to come together for a common purpose. Okay, dito po sa atin, we don't need to build up another, to build another or establish another cooperative. Meron na po tayo dito sa ano natin, yung Cooperative Manila natin. Sa mga probinsya, meron po tayo mga about 22 ang tawagin natin ng mga cooperative, no? Ano to? Primary cooperatives ang tawag dito. And ito po ay being managed ng ating CFC Cooperatives Federation. Okay? So, meron na po tayo niyan. All we have to do is siguro mag-inquire tayo. Ano ba yung mga products and services na po pwede nilang ma-avail ng mga miyembro natin, no? Now, the members-owned organization operate on the principles of democracy, equality, and solidarity. Ano lang na-mention ko kanina, no? Tapos, ito po yung focus natin, mga kapatid, no? Yung cooperatives acts as gateway solution. Paano siya magiging gateway solution do sa community development natin? Ito po yon. Mga 11 po yung ating i-discuss na ito. Di-discuss natin one at a time, no? So, unahin natin yung promoting economic participation. Ayan. Paano natin may promote yung economic participation? Cooperatives enable community members to pool their resources, skills, and knowledge to create economic opportunities. So napakaganda po nung prinsipyo, no? So yung pong mga tayo po ay hindi na kailangang mag-ano pa at meron na naman tayong CBU, nakapag-pool na tayo ng mga resources nandyan. Yun nga lang, yung mga skills natin ay hindi natin siguro talagang ibabahagi dito sa ating operations ng cooperative. Okay? So mas maganda sana makialam tayo na pagka may General Assembly, tayo po'y umattend, no? At magtanong, alamin ang kung ano ang dapat nang gawin upang palago ang ating negosyo. Tapos yung knowledge natin to create economic opportunities. So, dito po kadalasan ay yung mga board of directors, mga
committee tsaka yung operations management ang talagang naglilinang ng mga kung paano yung mga opportunities, no? Kaya mas maganda sa ngayon po ang nangyayari, yung pong ating mga tinatawag na yung mga committees po natin ay kadalasan po ay hindi natutugunan yung sapat na numero na kailangan ng bawat members ng committee. Katulad for example, meron tayong ang mandated committee po natin, committees ay yung audit at saka yung election committee. So, yun, medyo nahihirapan tayong buuin pa yon, yung mga yon. Kaya nga po ito isang kampanya, itong ating ginagawa to, itong talk series na to, upang ipaalam sa ating mga Bukas tayo members pupuntang ano. kung papaano natin maisasagawa, no? Mahihikayat ang Yun yung bawat lahat isa eh. na mag-contribute ng kanilang talento, ng kanilang skills, no? At Hmm. okay, pakimute lamang po at Sabi tayo po'y natin uwi siya naka-record. maaga. Ano oras tayo pupunta eh? Wala naman ano kay Eli. Okay, pakimute, Kahit naman umaga, pwede tayong pumunta. Kaya Yes, may magbabantay kay Eli. naka-record po tayo mga kapatid. Pagka nire-record natin, ito po ay pwede nating i-play in another day, no? Doon sa mga hindi naka-attend, pwede nila i-play lamang ito. Kaya please lamang po, sikapin po natin na nakamute po tayo. At mamaya, pagka sa question and answer, bigyan naman kayo ng pagkakataon. Okay? Okay. By collective, paano ba yung ipopromote yung economic participation? By collective owning and managing businesses. Kung meron po kayong mga businesses, ano, na po pwede niyong ibahagi, no? Maging parte ng ating kooperatiba, katulad po nung solar panel business, ang ating pong kapatid na yung owner po, no? Nung solar panel ay kabahagi po. Kami-ari din po natin 'yon. So kung meron kayong mga business na ganun, pwede nating i-share para halimbawa, alam natin mahal ang solar panel but ito po ay ipinapautang. Kaya kung halimbawa kayong bayaran ng 1 year, 2 years or siguro pinaka ano na dito mga 36 months, no? Cooperatives empower individuals to participate in the local economy and generate income. So, yun po, makikita naman ho natin at pinakita naman kanina yung advantage, no? Happy user sila by patronizing products and services of the cooperatives, no? So, tingnan po natin, alamin natin, pagka po nasa MC tayo, MC gathering, titingnan ho natin, no? May mga products and services that are being offered by our cooperatives, no? So at kayo po, kung meron kayong suggestions na why don't we sell also include this kind of product, no? Hindi, titignan po yan ng ating Business Development Committee, i-evaluate po yan, and then tsaka i-recommend sa board para ito ay maging regular na natin, no? Na products, no? So ano ba yung mga sample products natin? Meron po tayong healthcare and insurance product, insurance benefits, no? Meron po tayong HMO, okay? Yung health management, no? Organization, GYRT, yung ating kadamay, no? Na plan. So ngayon po flexible na, umaabot na po ng hanggang 300,000 ang coverage, no? Depende nga lang po sa premium, medyo mataas. Ako po nais kong ibahagi sa inyo na meron po tayong isang kamay-ari na tinawag ng ating Panginoon, no? Siguro baka kilala nyo siya, sa North A po yun, no? Si Brother Jess Barro. Si Brother Jess Barro po ay naka-insure siya ng 300,000. Kaya po nung siya ay umanaw, no, chinek agad natin at siya po ay covered ng 300,000 pesos. Malaking tulong po 'yon, mga kapatid, di ba? Sa ating bilang kamay-ari. So ito po ay minumungkahi namin na hindi natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan. So kinakailangan maging handa po tayo, no? Na meron tayo kahit papaano madudukot in case na lahat naman tayo papunta dyan sa lugar na yan.
So kahit papaano, meron tayong madudukot yung ating mga maiiwan. Yung personal accident insurance, ano rin po yan, mahalaga. Pagkat di natin alam kung ano yung disgrasya na po pwedeng mangyari, no? Meron tayong online CTPL insurance. Ano ba ito? Ito yung nire-register natin lahat ng sasakyan. Ang dami nating sasakyan na sa mga kamay-ari, mga member natin, ano? Baka po pwedeng instead na ipa-cover natin to sa ibang insurance, dito na, ipadaan. At ito po yung electronic, no? So, hindi po kayo kinakailangan ng pumunta pa dito sa opisina para lamang mag-register ng inyong Hindi na po. Electronic yan. Ipapasa sa inyo. Yung payment din po ninyo, pwedeng GCash, no? So, dadalhin nyo na lamang yung electronic copy na yan, ng CTPL na yan, at ipapakita nyo sa sa LTO. And then that's it. Yun na po yun. Okay? Hindi na kayo pipila pa, hindi na kayo. Ngayon, kapag kumuha kayo mismo sa LTO, ay napakalaki po nun, 1,200 ang sisingilin sa inyo. Samantalang dito, magkano lamang, no? Nasa 600, halos kalahati, no? Meron din po tayo memorial services, no? Meron tayo Itera Care. Yung parang ano po ito, parang parang lumalabas na parang hair dryer ganyan, pero meron siyang curing power na lumalabas sa unit, no? May Atomy products din po tayo, no? Various products. No, meron po tayong capacity building products, no? Meron po tayong yung tours and travels. Kanina po nabanggit ito ni Tito Joyam, na tayo po ay sumusuporta dito sa Vatican. Yung pong Vatican, po natin, Vatican Conference, no? Ang tawag natin diyan ay CFC Global Conference. Okay? Sa Vatican po yan. Tayo po ay nag-develop ng isang produkto na po pwedeng makapag-loan, no? Hindi nga ganun kalakihan, pero 200,000, no? At very, very minimal interest lamang, 8%. Imagine? So, saan kayo makakakuha ng ganung no? So, ito po yung no-open natin, no? So, marami na nag-inquire dito, kaya kung kayo po ay may intensyon na, o kayo ay nakapag-register na, at ito po ay ibinabahagi namin sa inyo, na mag-inquire na kayo hangga't because ang budget po natin dito is not that big, no? Limited lamang, first come first serve. May mga conference loan din po tayo na ino-offer, business and education loan. Meron po, no? At marami po nakakapag-avail nito. Ito nga, andito nga yung solar panel. And then for your reference, mga kamay-ari, meron po tayong AGW loan. So yung AGW loan, yung halimbawa gusto natin mag-sponsor, pwede nating padaanin dito, no? Maglo-loan tayo, for example, gusto nating mag-sponsor na isang high school, no? Na halimbawa 25,000, no? Ipapaloan natin yan, payable in 1 year. So that another year, pwede na naman makapag-sponsor, okay? Tinitingnan ho natin yung po pwede nating maibigay, no? Sapagkat nais natin na maparami yung mga nag-aaral, no? At ang AGW loan naman ay po pwede rin naman yan sa mga kamag-anak ninyo, okay? Na ibigay yung loan na yon. Okay? Ay yung proceeds yung benefits ng loan. Meron din po tayong ECTPL katulad na discuss ko kanina. And then meron po tayong mga insurance packages, sa fire insurance, mga ganyan. And then meron din po tayong multi-purpose loan. At meron din po tayo ng GPS product na to, no? Ito po ay natin. Ito po, may po to, video. Play ko lamang po Makinig po tayo. More and more people today are using mobile phone or gadgets. Studies have already confirmed by the scientific community and by the government that these gadgets emit electromagnetic frequencies, or EMF, that has been found to be harmful to our health. Introducing a natural organic product of Co-ops for Christ, the I Love My Household GPS, or Gadget Phone Patch. This is a technology sticker patch infused with natural phytofrequencies, herbal-based, that effectively neutralize the weakening effect of the electromagnetic frequencies when placed at the back of your phone. Benefits.
Neutralize harmful effects of EMF. Increased energy, strength, and improved balance. Extend your stamina. Enhance muscle flexibility. Relieve discomforts of pain. Enhance texture and flavor of food. I Love My Household GPS has been subsidized to become more affordable, bringing down the cost for every member. Don't gamble with your health. Protect yourself and your loved ones while supporting our community with the shared proceeds from this product. Join the force now. Contact Co-ops for Christ now. Ayan po yung number natin, email address for your inquiry. Okay? So, maganda po mga kapatid, itong product na ito, no? Siguro ini-encourage ko sa inyo na tingnan niyo ito, yung full video nito doon sa ating YouTube channel natin ng Co-ops for Christ, no? Para makita niyo talaga ano ba ang talagang nabibigay yung benepisyo nito sa katawan natin. Alam niyo po may mga electromagnetic field, no? So, pagka po wala yung sticker na yan, pinapakita talaga na na apektado yung ating pong sa katawan, ano? Kasi tayo po may kuryente sa katawan. Yung mga molecules po, no? Yun po yung naka-focus itong kasi po yung sticker na to, meron siyang information built-in mismo doon sa sticker na yan, okay? Na nagko-control doon sa electromagnetic field na nakakasama, harmful sa ating katawan, okay? Now, meron tayong another one is yung fostering social inclusion. Dito po, as cooperative, lahat po dito kasali. Matanda, bata, bakla, tomboy. Kasama po. Dahil ang kooperatiba po ay minamandate ng ating RA, Republic Act 9770, Magna Carta of Women, includes gender and development. Meron po tayo nito, wine-welcome po natin yan. Kahit na anong kasarian ang wala po tayong iniitsapwera na mga kahit na siya ay let's say sabihin nating may kapansanan, as long as nakakagawa siya ng mga ordinary na gawain, pwede pa rin, no? Lahat, baklaman o tomboy, walang problema. Yung building social capital, no? So importante 'yon, paano tayo magbi-business? Yung cooperative contribute to building social capital with communities by fostering trust, no? Cooperation and reciprocity among members. So pag bibigayan po, kailangan natin dito para now po pwede rin naman pag mag-build po tayo ng social capital, kung meron tayong pera, pwede na tayo mag-invest. At kung meron naman tayong pwede tayong umutang, no? Para halimbawa makapag-invest din po tayo, no? So yun po yung ibig sabihin ng building social capital by working together towards common goal. Ano yung common goal natin? Cooperative members strengthen social ties and create a sense of belonging and solidarity. Kailangan po talaga mayroong pagtutulungan, no? Yung sense of belonging. Kapag ka po may mga katulad nito, ganitong klaseng pagpupulong natin na inuorient tayo, yung talk series na to, imagine niyo po, ang dami nating member dito, nasa 6,000 tayo. Ang umaatin lamang 35, no? 35 lamang po tayo ngayon eh. So, doon makikita ho natin, siguro humingi kami ng tulong sa mga kaibigan ninyo, ka-household, kasamahan sa chapter, sa cluster, sa sector. So invite them, no, to participate actively dito sa ating kooperatiba. Okay? Okay, yung social naman natin dito, social sustainable supporting social sustainable development. So cooperative often prioritize sustainability and environmental stewardship in their operations, okay? By adopting sustainable practices and promoting responsible resource management. So kinakailangan po medyo meron tayong yung mag-adapt tayo ng mga sustainable practices. Ano ba 'yon? Kaya nga po continuous ang ating education. Kailangan po palagi tayo
nagmo-monitor. Ano ba yung mga available teachings? Hindi lamang formation, hindi lang spiritual. Meron din po tayong dapat na pangalagaan, lumago kung ano ba yung ating mga dapat malaman dito sa kooperatiba. Okay? Paano tayo makakatulong palago ang ating negosyo. So marami po tayong mga ah, yung kooperatiba sa ibang bansa po katulad ng India, meron silang command, no? Mas malaki pa. Mas malaki yung voice nila, yung mga members ng cooperative kaysa doon sa government, no? Kasi napakalaki ng nagsama-sama yung lahat ng mga halos lahat ng mga citizen, no? At nakabuo sila ng malalaking mga kumpanya, no? Na nagpapatakbo ay kooperatiba. Ganun din sa Madrid, sa Mondragon, no? Na talagang nakakapag-demand sila sa government na gawin ito, kaming gagawa nitong highway nito, kaming ganon. So merong ganon. Pero dito sa atin, medyo hindi pa ganon kabukas. Pero yung ACDI, ito po ay sa military, no? Nag-start lamang sila ng siguro mga maliit lamang yung kanilang capital noong siguro mga about 20 years ago, no? But ngayon nasa 37 billion na yung kanilang yung kanilang capital, no? So ganun po ang ano. Kaya mas maganda sana kung magtutulong-tulong tayo upang maitaguyod natin itong ating maliit na kooperatiba. Tayo po ngayon ay medium yung size ng ating cooperative, no? Pagka po umabot na tayo ng 100 million, yan, magiging more than 100 million, yan, magiging ano na po tayo. Consider na tayo ng big, no? Okay? Another, yung promoting access to essential services. Ito po, ang isang halimbawa po dito, yung ating pong HMO. Kadalasan po sa atin kapag halimbawa not feeling well, hindi na nakukuwang magpatingin pa sa mga doctors, no? So tayo po merong magandang halimbawa lamang nito ay yung pong ating HMO, no? Hindi siya kamahalan, hindi siya mataas, affordable. As a matter of fact, pwede pa nating i-loan para lamang tayo ay maging covered itong product na ito, no? Ang mga hospital at saka yung mga clinics sa buong Pilipinas po ay laganap na kung saan man kayo, lalong-lalo na dito sa lugar natin, Metro Manila, pero dun sa mga probinsya, ganun din. Marami na silang mga accreditation, no? Kahit na sa Cebu, sa Mindanao, sa Northern Luzon, Southern Luzon, marami na silang ito'y binibigay inaano natin, produkto natin upang magkaroon ng i-promote natin yung access ng mga kamay-ari natin, no? Doon sa mga essential na pangangailangan, basic requirements na para mabuhay. Okay? Now, advocating for policy change. Yan. So, since na tayo po bilang kooperatiba, so meron po tayong nag-unite tayo for a common goal. So, pwede tayong sumuporta sa isang policy change na kinakailangan. So, dahil tayo po ay nagkakaisa, no? Meron tayong advocacy na na sinusunod, na solid tayo sa pagsuporta doon sa mga policy na gusto nating suportahan, no? Cooperative can advocate for policy changes at the local, regional, and national level to create a supportive environment for community-based initiatives, no? O pwede, halimbawa, katulad dito sa atin, no? Yung halimbawa, yung madalas yung mga baha-baha, katatapos na ng bagyo sa Bicol, no? So, yun, pwede tayo mag-ano ng policy at ako po ay isang advocate ng climate change. Dahil ako po ay ang aking pong profession ay ako po ay certified business continuity professional. Yung mga business continuity management, yun po yung aking at ako po ay nagbibigay ng lecture do sa mga nagnanais na maging license global po yung license po natin, no? Ayan. So ito po yung ito yung makakatulong, no? Ayan, kaya nga po meron tayong yung pinopromote po namin
no, yung climate change advocacy. Advocate po ako ng climate change, no. Ito po makikita natin dito, no. Ito po yung global mint. Ito po yung mundo, no. So kailangan po natin makialam din po tayo doon sa kung ano ba yung nangyayari sa ano. Hindi po puro business lang, puro kung ano yung mga pangangailangan. Kailangan tingnan din po natin ano ba yung pangangailangan sa mundo. Okay? So ngayon, hindi lamang ito sa Pilipinas nangyayari, yung mga baha, mga ganyan, mga earthquake, hindi lamang sa Pilipinas. Buong mundo nangyayari, particularly sa China. So kung makikita nyo sa YouTube, talaga yung mga kotse talagang inaanod, ganyan. So malaki na po ang ano, ang at ngayon, ito pong chart na to, ito pong icon na to ay nagsimula ito, no? Magsimula noong 1850, matatapos na ng 2022. So, ano po 'yan? Different climate po ang nangyayari. So, ito po yung pinaka-barometer natin, measure natin, no? So, kalimitan po nasa ano lang 0.5, medyo okay pa 'yan. Pero tayo po sa ngayon ay umaabot na ng ano, lumalampas na ng 1 degree, okay? Medyo mainit na po 'yan. Makikita nyo po, kapag ipinlay ko po ito mamaya, makikita nyo, yung mga pula dyan, ang ibig sabihin, mainit na lugar na yon, okay? Apektado na ng climate change. Ito po yung ating ano, ito po yung pinaka-representation niyan. Ano po, yung banda rito, ito po. Ano, ito po yung beer. Hanggang 2020. Sa atin, hindi pa masyado eh. Pero sa party ng mundo, kaya nasa Hawaii yun na Manila, pero kung yung pinaka-bottom line, gusto dadalhin, ano-ano din. Wala pa rin talaga tayong respeto dun sa kalikasan. So ito po, bibigyan ko ng konting pansin. Dad. Okay. Ito naman po yung ano natin, kung paano natin tutugon dun sa ating pong mga tinatawag na sa climate change, no? Kailangan ang kooperatiba, since na tayo po ay nag-advocate ng polisiya, ang policy ng climate change dapat po natin suportahan. Kaya nga po tayo ay ini-introduce po natin yung renewable energy generation. Ito po yung solar panel. Okay? Kaya nga po yung solar panel ay magiging malaking tulong para sa atin instead na tayo po ay mag-generate, no, nung electricity sa pamagitan ng
ng coal, yung mga uling or gasoline, ganyan. So dito hindi na, okay? Through solar energy, nagkakaroon na ng electrical no ng circuit, ng power, okay? Instead of using yung fossil fuels, no? And promote clean energy. Kaya ito, clean energy ang ano natin. So we really have to promote this, mga kapatid, no? Instead of us, kung may magagawa rin lang tayo, since na ito po ay pinapautang naman, so tignan ho natin kung paano tayo makakapag-reduce ng mga ng mga smoke, mga ganyan, no? Kaya nga meron na mga electric car, electric vehicle, no? Para to prevent kahit papaano yung pagtaas ng ano natin, yung para nawawala na sa yung ozone layer natin, numinipis na. Okay? So kailangan kahit papaano tayo po ay mag-iisip, no, upang paano tayo makatulong sa ating kalikasan. Ito po ang ating presidente, si BBM, ay marami ng mga proyekto na naukol patungkol dito sa solar panel. Kaya po tayo ay meron ding sinusuportahan natin na part ng product natin yung solar panel po. Okay? Now, energy efficiency. So kinakailangan titingnan din natin, no, kung paano magkakaroon ng ng efficient yung magiging efficient yung mga energy na ginagamit natin. So para tayo ay makatipid na rin. Okay? Yung sustainable agriculture and food system, no? So, ini-introduce po ng ating government yung mechanized farming. At ito, yung vertical na gardening, ito, na tinatawag, ano? So, maganda yan. Sa Oikos, ito, ini-introduce yan, no? Tapos yung waste management and recycling. Mga kapatid, ito ay napakaganda na maging parte ng ating sistema sa pamumuhay natin, sa bahay natin, sa opisina at kung saan man tayo naroon, no? So, nais ko sana ibahagi sa inyo itong video na to, no? Para ma-realize natin kung paano natin tayo makakatulong doon sa environment natin. Did you know that India consumes 12 million tons of plastic, 11 million tons of paper, and 2 million tons of glass each year? Have you ever wondered what happens when you don't recycle all this waste? Around 6.7 million tons of recyclable waste is dumped in India's unsanitary landfills, leading to severe air pollution and water table contamination. Are you alarmed? Well, you can make a difference today by partnering with Banyan Recycling Solutions. Banyan offers professional recycling services to homes and businesses. Customers can avail convenient, on-demand or recurring door-to-door pickup services. Sign up today for Banyan's Earth Credits program. Based on the weight of your recyclable waste, you can receive cash, coupons, or even mobile minutes. The collected recyclable materials are transported to Banyan's materials recovery facilities and are meticulously sorted using scientific techniques. They are cleaned and processed into high-quality materials like bales of paper and plastic pellets and chips of different colors and sizes. The processed materials are sold to reprocessors and producers who manufacture consumer goods that re-enter the marketplace. Banyan's mission is to create a robust recycling supply chain that meets the needs of local communities. Become a partner in Banyan's sustainability movement. So ito po yung ipinakita ko lamang po sa inyo na po pwedeng mangyari ito, no? Kapag tayo ay meron talagang yung parang advocacy ng policy ng change. So po pwede bilang kooperatiba, po pwede nating magawa itong parang very ideal na sinesegregate natin at from waste, no? Nagagawa natin ng paraan upang ma-convert ulit, maging reusable yung mga yung mga basura para ni-recycle natin into a new products, no? Ayan.
Yung educational awareness, napakalaga po nito bilang ating mga crucial role, no, in addressing climate change. So attend po tayo, maging ano siguro, maging habit natin na tayo po umaattend ng mga ganitong klaseng ah, training o no, kaya seminar, no, para magkaroon ng additional na kaalaman tayo upang matulungan natin, no, matulungan natin yung mga idea, magkaroon tayo ng mga idea kung paano natin ma-improve yung ating kapaligiran. Okay? Sapagkat tayo po ay ito ang ating kaisa-isang earth na hindi natin dapat pabayaan. Yung advocacy, yung policy influence. So kapag ka po tayo ay meron tayong mga advokasya natin, siyempre medyo susuportahan natin yon kahit na sa Senate, no? Yung mga, meron po tayong mga cooperative dyan. So, darating na election, yung mga cooperative natin ng mga, ano, kinakailangan suportahan nun natin yan. Okay? So, ayan, yung cooperative culture, a culture of collaboration. Palagi naman yan. Okay? Yung knowledge, no? Cooperative serves as hub for knowledge sharing and capacity building within communities, no? So, marami po tayo mga learnings, maraming mga trainings and development workshop na ginagawa. Participate po tayo. Ito naman ay libre, no? Na binibigay. Ang main objective lang nito ay upang mapalaganap yung kaalaman kung paano natin mapagtutulong-tulungan na mapalago ang ating business, ang ating cooperative. Local development. So, malaking bagay para sa atin, no? Na tayo po ay nagkakaisa, nagkakaroon ng nagiging solid tayo upang i-promote natin yung sustainable practices na yan, okay? Yung sa job creation, po pwede tayo magkaroon, mag-introduce niyan. Halimbawa, halimbawa marami may mga kumpanya sa atin. So, sa atin na lang sila kukuha ng tao. Po pwede tayong makapag-create ng ganong klaseng mga services, no? Hindi lamang yung mga existing products natin, okay? Meron po tayong butika, mga kapatid, no? Tatlo po yung butika natin. Pwede nating i-patronize niyan. At pinag-iisipan ho namin yung pag-order lang tayo, online order, and then delivery. Tinignan namin yung package na yun. No? Yung economic stability, tinitingnan din natin yan. No? Empowerment, strengthen the overall resilience of the community. Okay? Marami ang mga po pwedeng gawin, no? Upang mapalago yung ating ekonomiya ng kooperatiba. Empowering member, no? Na kailangan ma-empower din natin, no? Paano natin empower kung hindi naman nag-active, hindi naman nagpa-participate, no? So mahalaga na maihikayat muna natin, tayo mismo, hikayatin natin yung ating mga kakilala na, atin tayo, meron tayong ganitong training, may ganito tayong ano. So we really have to attend sa mga ano na yon, sa mga panawagan na yon upang tayo maging aware, okay? In conclusion, no? We all understand building communities na totoo naman. Pero tayo, hindi na tayo mag-build pa because naka-build na nga tayo. Meron na tayong community. We belong to community ng Couples for Christ and at the same time, meron na rin po tayong kooperatiba. So, all we have to do is siguro, bigyan lang natin ng kahalagahan na yung mga tawag na ito, katulad ng mga training, yung awareness, yung ating cooperative awareness week na ito, ay umatin po tayo, no? Cooperativism offers a holistic approach to community development by promoting economic empowerment, no? Social cohesion and sustainable practices. Ito po yung mga dapat nating mga nagawa. As I said, hindi na natin kailangang mag-develop pa ng community. Meron na tayo. Meron na tayong cooperative. All we have to do is just to submit ourselves and be aware of things that we need to do ng ating cooperative. Suportahan natin. Kung mayroong panawagan na ganito, itong product natin, ipatronize po natin, no, para lumago ang ating business. Kayo po ay kabahagi. Basta kayo member, kabahagi kayo. Co-owner kayo ng kooperatiba natin. Kaya dapat meron tayong pakialam kung ano yung mga dapat na gagawin
at ang lahat ng mga kaganapan, aware tayo sa mga nangyayari din sa ating kooperatiba. Okay, so maraming salamat po.